الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat at pagdakila ay tanging para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, insyaAllah sa pagkakataong ito ay isalin natin sa maikling pagsasalin ang khutbah na ating narinig kanina sa masjid biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay tinatawag na hadith al-Qudsi. Okay? So, isa na laysay, okay? Ni Anas bin Malik radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة إلى آخر الحديث. Okay? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ibn Adam, ibig sabihin, o anak, o angkan ni Propeta Adam alayhi salam, Innaka ma da'awtani warajawtani ghafartu laka ma kana minka. Sabi niya, tunay na ikaw, sabi niya, o alipin na Allah subhanahu wa ta'ala, ma da'awtani warajawtani ghafartu lak. Wala ka, sabi niyang hiniling sa akin, okay, na mula sa iyo maliban na lang ghafartu lak. Wala kang hiniling sa akin, sabi niya, na paghingi ng kapatawaran maliban na lamang na ipagkakaloob ko, sabi niya, yung kapatawaran, sabi niya, sa iyo. Wala ubali. At yun ay napakaliit lamang na bagay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibn Adam, sabi pa na Allah, o anak, apo ni Adam, sabi niya, law balagat dhunubuka inanis sama. Sabi niya, kahit sabi niya, umabot ang iyong kasalanan sa kalangitan, ay thumma astaghfartani ghafartu lak. Pagkatapos, sabi niya, kung nakagawa ka ng kasalanan na umabot ng kalangitan, pagkatapos ikaw ay humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay patatawarin, sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ya ibn Adam, innaka law ataytani biqurabil ardi khataya, summa laqitani la tushriku bi shay'a, la ataytuka biqurabiha maghfirah. Sabi pa na Allah, o angkan ni Adam, sabi niya, kung ikaw, sabi niya, ay nakagawa ng kasalanan na singlawak ng kalupaan, pagkatapos ay kayo ay nagkita na Allah subhanahu wa ta'ala, laqitani. Ibig sabihin nun ay makikita mo Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Ikaw ay hindi nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka nagsasamba sa anumang mga ribulto. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, la'ataytuka biqurabiha maghfirah. Ibig sabihin nun, pagkakalooban ka rin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng singlawak nun na kapatawaran. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tignan natin yung rahma ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan natin yung magfira na mayroon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kanyang awa, ang kanyang kapatawaran. Kahit na tayo ay nakagawa ng limpak-limpak na kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala na kahit balagat ila sama, humantong pa, umabot pa sa kalangitan, kapag tayo ay humingi ng kapatawaran sa Allah, tayo ay nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala ng sincere, ay tatanggapin yun sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi yun ruksa. Hindi yun permission na sa isang alipin na alam niya ang Allah subhanahu wa ta'ala maawain, mapagpatawad, ay ruksa na yun para gumawa tayo ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sasabihin natin, okay lang na gumawa ng kasalanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala naman ay maawain. Pero tandaan mo, inna Allaha shadidul iqab. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay matindi
malupit kung magparusa. Naam, patatawarin ka na Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong mga past sins na nagawa. Pero tandaan mo, hindi ibig sabihin na pinatawad ka na Allah ay agad ka niyang ipapasok doon sa paraiso niya. Kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala, dadaan ka muna. Malalasap mo muna yung kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala naghihintay sa'yo doon sa libingan at doon sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi pa na Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Sabi na Allah, at sila yaong mga nakagawa ng kasalanan sa Allah, أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, o kaya ay nagmalabis sila sa kanilang mga sarili sa paggawa ng kasalanan sa Allah, pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, ذَكَرُوا اللَّهَ, ngunit ay inalala nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, niluwalhati nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, at sila ay humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, walang ibang magpapatawad, magkakaloob ng kapatawaran maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. At sila yaon, sabi niya, na gumawa ng kasalanan, sabi niya sa Allah, ng fahisha o munkarat, ay hindi sila nagpatuloy doon sa kanilang mga kasalanan na ginagawa na iyon, wahum ya'lamun. Dahil alam nila na yun, ay alam nila na kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang isang mananampalataya, marapat sa atin na palagi tayong humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kulla yawm, bawat araw, everyday, kailangan humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? فَإِنَّ الْمَوْتَ يَأْتِي بَغْتَةً. Dahil ang kamatayan ay darating ng biglaan. Darating ng biglaan at hindi natin alam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ang isang alipin ay palagi lamang humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman ay hindi siya mangangamba sa kanyang sarili kahit dumating pa bukas, makalawa, umamaya yung kamatayan sa kanya. Bakit? Kasi handa siya. Kasi humingi na siya ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Samantala, ang taong mapaggawa ng kasalanan sa Allah, taong pabaya sa kanyang sarili, sabi niya, next time na lang, bukas na lang. Tunay na mayroong pangamba at takot sa kanyang sarili. Bakit? Dahil hindi niya alam na maari bukas hindi siya nakapagtauba sa Allah at dumating yung kamatayan sa kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kailan ba tayo magtatauba sa Allah? Kapag dumating na ba ang araw na gugunawin ng Allah ang mundo? Kailan ka magtatauba sa Allah? Kapag lumubog ng araw sa kanluran? Kailan ka magtatauba? Kapag bumaba na si Isa alayhi salatu wassalam? Kailan ka magtatauba? Kapag meron ng tinatawag na dukhan, yung usok na ito, at ito min alamati sa'atil kubra. Ito ay kabilang sa pinakamalalaking palatandaan ng mundong ito ay gugunawin na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadal waqt fattawbatu ghayr maqbula. At sa araw na yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, walang anumang pagbabalik loob sa Allah na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nang taubang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag dumating na ang araw na iyon. Bilang isang mananampalataya, huwag nating hihintayin ng araw na yun bago pa lamang tayo magtatauba sa Allah. Gayon din, kabilang sa mga kalagayan na hindi tatanggapin na Allah subhanahu wa ta'ala ang tauba ng isang tao kapag ang kanyang buhay ay nasa kanyang ngala-ngala. Dito na. Siya ay naghihingalo na. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَلَيْسَتِ التَّوْبُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَعْمَلُونَ سَيِّئَاتٍ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala nang pagbabalik loob, sabi niya sa mga tao, sabi niya ng mga kuffar,
mga tumalikod sa Allah, hindi naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag dumating na sa kanya yung kamatayan, naghihingalo na siya, nag-aagaw buhay na, at sasabihin niya, inni tubtul an, sabi niya, ako ay, ya Allah, o Panginoon ko, ngayon ako ay nagbabalik loob na sa iyo. At sa pagkakataong iyon ay hindi natatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang pagtatawba sa Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi natin maipagkakaila ng bawat isa sa atin ay nagkakamali. Ang bawat isa sa atin, hindi tayo perpekto. Kahit nasabihin mo yung iman mo ay malakas, pero ikaw ay nagkakamali pa rin. Ngunit anong mas mainam sa mga taong nagkakamali? Humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Lahat, sabi niya, ng anak apo ni Adam o ang angkan ni Adam ay nagkakamali. At ang mainam sa mga taong nagkakamali ay humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. O kayong mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, magtauba kayo sa Allah ng taus-puso at taimtim na pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dapat araw-araw na baguhin natin. Ibig sabihin, araw-araw dapat nandoon sa mindset natin na tayo ay nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At dapat natin, dapat sa isang nagtatawba na is magtawba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan alam niya yung mga kondisyon nang sa gayon ay tanggapin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, kabilang doon para tanggapin sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong tawba. Kung ikaw man ay nakagawa ng kasalanan sa iyong kapatid, ay kailangan mong humingi ng kapatawaran sa kanya. Gayon din, kailangan ay palagi tayong humingi ng istighfar sa Allah subhanahu wa ta'ala. Humingi tayo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sobrang natutuwa sa isang aliping palaging nagtatawba, humihingi ng kapatawaran sa Allah at nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan sa Allah, ay pasundan mo ito ng kabutihan, nang sa gayon ito ay kanyang mabura. Sinabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'i sayyi'ata al-hasana tamhuha. Okay? Sabi niya, pasundan mo ang kasalanan ng mabuting gawain, nang sa gayon ito ay mabura.